Nang simulan ni Vladimir Putin ang pananakop sa Ukraine, inisip niyang sapat ang oras niya para matapos ito. Hindi naman talaga kailangan ng Russia ng ganoong katagal. Siyempre, akala ni Putin babagsak ang Ukraine sa loob ng 1 linggo. Pero hindi iyon nangyari. Pero ayos lang daw ang Russia. Dahil mas malaki ang militar at kagamitan ng Russia kaysa Ukraine, mauuwi ang mabilis na operasyon sa digmaan ng pag-ubos ng lakas na pabor sa Russia. Hindi pa ito nananalo. At matapos ang 4 na taon, ang gulong nilikha ni Putin ay nagdulot ng masamang kalagayan sa Russia. Nauubos na ang oras ni Putin para manalo sa Ukraine habang pumapalya ang estratehiya ng Russia. Sabi ni Nigel Gould Davis na kamakailan ay kinausap si Dominic Praisel para talakayin ang artikulong isinulat niya. Sabi ng artikulo, hindi na panig kay Putin ang oras dahil sa 3 issue. Lahat ng ito ay nagsanib-sanib upang pilitin si Putin na pabilisin ang estratehiya ng Russia hanggang sa punto na nanganganib na ngayon ang kanyang bansa. Si Davis, Senior Research Fellow sa International Institute for Strategic Studies at Dating Ambassador ng United Kingdom sa Belarus, ay nagsabing hindi lang estratehiya ni Putin o depensa ng Ukraine ang dahilan ng kakulangan sa oras ng Russia. May iba pang mga manlalaro na nagtakda kung paano tatakbo ang digmaan sa Ukraine. At ang mga manlalarong iyon ang tumutulong upang mailagay ang Russia sa kasalukuyang kalagayan nito. Hinimok ni Davis ang lahat na alalahanin ang mga nangyari noong Marso 2022. Doon naging malinaw na nabigo si Putin sa unang tangkang sakupin ang Ukraine. Sinimulan ang pananakop noong Pebrero at inaasahang matatapos sa Marso. Sabi ng Business Insider, Marso 2022. Naniwala si Putin at ang kanyang grupo na masakop agad ng Russia ang Ukraine sa 2 araw. Nang hindi iyon nangyari, nagbukas ang pinto para sa mga panlabas na manlalaro na makialam sa labanan. Mula noon ay naging malinaw na ang digmaan ay mahuhusgahan na rin ng iba pang mga bagay. Hindi lang dahil sa kapalaran at likas na kakayahan ng dalawang naglalaban, ang Ukranya at Rusya, kundi pati na rin sa kagustuhan at kakayahan ng ibang mga estadong nakikidigma na tumutulong sa pagsisikap sa digmaan. Sinabi ni Davis kay Praisel. Unang kumilos ang kolektibong kanluran. Simula Enero 24, 2000 at 22 pinagsama ng United States at Europa ang tulong na 39,000, 215 bilyong euro, 450 bilyon para sa Ukraine. Ayon yan sa Kiel Institute Ukraine Funding Tracker. Kapansin-pansin, hindi kabilang dito ang United Kingdom, Canada, Japan at iba pa. Bukod sa mga pangunahing donor na nagpadala rin ng bilyong dolyar sa Ukraine, hindi kinulang ang suporta para sa Ukraine. At ang suportang iyon ay may malaking papel sa pagtiyak na tumagal ang labanan ng ganito katagal. Ang kabiguan ng Russia na agad sakupin ang Ukraine ay nagdulot ng tanong kung hanggang kailan at saan susuportahan ng kanluran ang Ukraine. Itinuro ni Davis, may sagot na tayo dahil tuloy pa rin ang suporta. Dahil sa tagal ng digmaan, napilitan ang Russia humingi ng tulong sa mga taga-suporta sa labas. Ang China, Hilagang Korea, at Iran ay tumulong. Lahat sa Russia sa iba't ibang paraan. Nagbigay ang huling 2 ng sandata mula bala ng artilerya hanggang drone. Tumutulong ang China sa mas banayad na paraan, gaya ng pagbenta ng dual-use na bahagi at pagbili ng maraming langis mula Russia. Hindi kasing halaga ang tulong ng ibang bansa sa Russia kumpara sa pagdepende ng Russia sa labas para ipagpatuloy ang kanilang digmaan. Iyon talaga ang sumira sa pangmatagalang estratehiya ng Russia. Ayon kay Davis kay Praisel, kung susuriin ang digmaan base sa kagustuhan at kakayahan ng ibang bansa na tumulong. Sa tingin ko, mas nililinaw nito ang ilang mahahalagang pangyayaring naganap nitong mga buwan, na karamihan ay nakasasama sa pangmatagalang hinaharap ng Russia. 3 pangyayari ang naglagay sa Russia sa takdang panahon sa Ukraine. Ang una rito ang pinakamapinsala. Hindi nagawang magamit ni Putin ng epektibo ang pagiging presidente ng Estados Unidos ni Donald Trump. Isa itong malaking pagkakataon, ayon kay Davis, at ginugol ni Putin ang malaking bahagi ng 2023 sa paghihintay sa pagbabalik ni Trump. Malinaw kung bakit matapos nating makita ang sunod-sunod na mga kaganapan na nangyari noong 2025 mula nang bumalik si Trump sa White House. Sabi ni Davis, mas nakikita ni Trump ang digmaan sa Ukraine mula sa pananaw ng Russia. Nang una siyang pumasok sa opisina, nagdulot ito ng matinding takot sa kanluran na tuluyang iiwan ng United States ang Ukraine. At mukhang magwawagi na ang mga manipulation ni Putin. Noong unang quarter ng 2025,
nagdaos si Trump ng magulong pagpupulong kay Zelensky sa White House na ikinatuwa ng Russia. Noong Marso, sinuspinde ng United States ang pagbabahagi ng military intelligence at tulong militar sa Ukraine. Pareho itong naibalik matapos ang ilang sandali nang sinisi ni Trump si Zelensky at Ukraine sa pagsimula ng digmaan laban sa Russia noong Abril. Naging malinaw sa lahat na kakampi siya ni Putin. Oras na lang ang hinihintay bago iwanan ng United States ang Ukraine. At kung mawawala ang malaking taga-suporta, maaaring bumagsak ang Ukraine. Mukhang tiwala si Putin na kakampi niya si Trump, kaya lumabis siya sa kilos pagsapit ng ikalawang kalahati ng 2025. Ngayon, nagbago na ang teorya ni Trump tungkol sa kapayapaan. Mula pagpuwersa sa Ukraine na magkompromiso, naging pagpigil at pagpuwersa na ito sa Russia, ayon kay Davis K. Praisel. Iyan ang pinakaayaw ni Putin. At may ilang outlet na nagsasabing tinalikuran na siya ni Trump. Noong Hulyo, iniulat ng Cable News Network na nagsimulang batikusin ni Trump si Putin sa publiko. Malamang dahil nadismaya na puro salita lang si Putin tungkol sa tigil putukan o kasunduang pangkapayapaan sa Ukraine. Pinaiikot-ikot na lang ni Putin si Trump at lantad na rin ang pagiging kontra ng United States President sa Russia. Bagamat may posibilidad na maayos pa sana ang pagitan ni Putin at Trump nang bumisita ang Pangulo ng Russia sa Alaska para sa isang summit, muling lumala ang kanilang relasyon. Simula noon, paulit-ulit nagbigay si Putin ng maling pangakong kapayapaan pero hindi niya tinupad. Pagsapit ng Oktubre, iniulat ng British Broadcasting Corporation kung paano napagpasyahan ni Trump na ang paglalagay ng presyon kay Putin ang tanging paraan para matapos ang digmaan. Ang maraming pain na inialok sa harap ng mukha ng leader ng Russia ay nabigong magbunga ng anumang resulta. Sa halip, gumamit si Trump ng pananakot, nagbanta ng parusa sa Russia at iminungkahi ang pagbibigay ng Tomahawk missile sa Ukraine. Ayon kay Davis, nabigo si Putin. Ito ay diplomasya na hindi lang matigas, kundi kulang sa kakayahan. Hindi niya nagamit ang malinaw at halatang pagkakataon. Hindi man lang talaga sinubukan bigyan si Trump ng dahilan para magpatuloy sa makabuluhang pakikipag-ugnayan sa Russia. Dagdag pa ni Davis, nagdulot ito ng pagkadismaya ni Trump kay Putin na lalo pang nagpapalakas sa bagay na inaasahan ni Putin na makuha. Nabigo ang estratehiya ni Putin na mapanatili ang digmaan sa Ukraine dahil sa suporta ng Amerika. Hindi umatras ang United States at ang pressure na dating kay Zelensky ay ngayon kay Putin na. Lubos na napabayaan ng Russia ang pinakamalaking panlabas na manlalaro sa digmaan sa Ukraine. Diyan tayo dadako sa pangalawang issue. Ayon kay Davis, mas pinapabilis nito ang oras para kay Putin na makuha ang tagumpay sa Ukraine na hindi pa niya nakakamit mula Pebrero 2022. Ito ay isang issue na halos kasing halaga lang ng maling pamamahala ni Putin sa sitwasyon kay Trump. Tiyak na nayanig ang Russia na parang tinamaan ng shotgun sa tiyan. Nangako ang mga miyembro ng NATO na magdadagdag ng malaki sa kanilang gastusin sa depensa. Isang pagtaas hanggang 5% ng kanilang gross domestic product o gross domestic product. Tandaan, bago sinalakay ng Russia ang Ukraine, 2% lang ang rekomendasyon ng NATO sa gastusin sa depensa. Karamihan sa miyembro ng organisasyon ay hindi pa umaabot sa ganung gastos. Ayon sa Atlantic Council, 6 lang sa NATO ang umabot sa 2% target noong 2000 at 21 pero 23 na ang nakaabot nito sa kalagitnaan ng 2000 at 24. Ngayon, target ng NATO members ang 5% ng gross domestic product sa depensa. Masaya si Trump sa resulta nito. Matagal na niyang inirereklamo na ang ibang miyembro ng NATO ay hindi nagbabayad ng patas at masyadong umaasa sa United States. Noong unang termino niya bilang presidente, nakita ni Putin ang mga reklamo na iyon bilang posibleng paraan na magagamit niya para ilayo si Trump at pati na rin ang United States mula sa mga kaalyado nito sa NATO. Sa halip, halos sumang-ayon ang NATO kay Trump habang kinikilala ang banta ng Russia. Ang mga miyembro ng grupo ay gagastos ng higit pa kaysa dati. At masamang balita iyon para kay Putin. Hindi lang basta magdadagdag ng gastos sa depensa ang mga kasaping Europeo ng NATO. Mas kaya pa nilang gastusan ito kaysa sa kikitain ng Russia. Sama-sama, ang mga kasaping Europeo ng NATO ay may mas maraming pera na kayang gastusin kaysa kay Putin. Kahit pa sa pinakamagagandang taon ng Russia, ang Europa ay may pinagsamang gross domestic product na 10 beses na mas malaki kaysa sa Russia. Kung maglalaan ang Europa ng 0.2% ng gross domestic product para sa Ukraine,
Sapat na ito para mapantayan ang pananalapi ng Russia. Ayon sa Tony Blair Institute for Global Change, ipinaliwanag ni Davis ang kahulugan nito para kay Putin. Sabi ni Davis, kahit kaunting dagdag sa gross domestic product para sa depensa, ay magdudulot ng malaking pagtaas sa material na kakayahan sa depensa. Kahit tumaas pa sa 3% o 3.5% ang NATO countries sa Europa, di pa rin ito matutumbasan ng Russia. Hindi talaga malaking issue para sa Russia ang nangyayari sa Ukraine. Dahil sa pumalyang estratehiya ni Putin sa Ukraine, lumaki pa ang resulta kaysa inaasahan niya. Nagising ang Europa sa banta ng Russia at napagtanto nitong mas malakas ito dahil mas marami itong pera kaysa Russia. Ayon kay Davis, may dumarating na mabagal na tsunami ng sariling depensa ng Europa patungong Russia. Ang natatanging sandata ng Russia laban sa European NATO ay ang kanilang nuklear na kalamangan. Malaki pa rin ang agwat sa nuklear na posibleng magdulot ng problema. Ang Pransya at ang United Kingdom lang ang tanging mga miyembro ng NATO sa Europa na may mga sandatang nuklear. Ayon sa Arms Control Association, may 500 at 15 silang sandatang nuklear na pinagsama. Ang Rusya ay may higit 10 beses na mas marami kaysa doon at maaari nitong subukang gamitin ang agwat na ito sa nuklear upang lumikha ng presyon. Pero dito muling papasok ang Estados Unidos. Kasing lakas ng Rusya ang bansa sa nuklear na may 5,200 at 25 nukes laban sa 5,500 at 80 ng Rusya. Ang anumang nukleyar na atake ng Rusya sa NATO sa Europa ay tutugunan ng United States na may paalalang may sarili rin itong nukleyar na armas. Ang punto ay ang estratehiya ni Putin ay nauwi sa pagpapalakas ng Europa. Dagdag pa ang bigong impluensya ng leader ng Rusya kay Trump. Dalawang mahalagang issue ang lumitaw na nagbibigay ng pressure kay Putin na humanap ng paraan para tapusin ang digmaan sa Ukraine sa kahit anong paraan na kaya niya, maliban sa kapayapaan na itinutulak ng lahat na ideklara niya. Dahil dito, napunta tayo sa ikatlong punto ni Davis na nagpapataas ng pressure kay Putin. Ang lumalalang tensyon sa Rusya. Kahit pilit ng Kremlin ipakita ang buong suporta ng mga Ruso sa kanilang presidente, kahit na daan-daang libong sundalo nila ang namamatay sa Ukraine, ang totoo, nahihirapan ang karaniwang Ruso. Nagsisimula ng mararamdaman sa buong Russia ang epekto ng dagok sa ekonomiya dulot ng pananakop sa Ukraine. Kasing sama nito para kay Putin gaya ng problema ng Russia sa United States at Europa ngayon. Ayon kay Davis, lumalala ang mga pagsubok sa loob ng Russia dahil sa digmaan at matinding parusa sa ekonomiya. Sa tingin ko, papunta tayo sa panahon na mas masama ang hinaharap kaysa ngayon o dati. Habang lumalago ang ekonomiya ng Russia, dumarami rin ang mga pagsubok at tensyon na nagdudulot ng tahimik na pagkabahala sa ilang elite ng Russia. Iyan ang grupong ayaw galitin ni Putin. Pwedeng mag-udyok ang Russian elite sa pagtalikod ng mga tao kay Putin. Lalo na kung magkaisa sila dahil sa pagkalugi sa digmaan. Talagang mukhang madilim ang kalagayang pang-ekonomiya ng Russia. Ayon sa Deutsche Welle noong Setyembre, humaharap ang Russia sa tigil ng paglago, malaking bawas ng kita sa enerhiya, at kakulangan sa budget. Hindi gumagaan ang mga problemang ito dahil sa mga parusa ng kanluran at estratehiya ng Ukraine na paulit-ulit tinatarget ang oil refinery ng Russia. Itinaas ng Russia ang value-added tax sa 22% mula 20% na nagpapakita ng kahandaang ipasa ni Putin. Sa mga mamamayan ang gastos ng digmaang siya ang nagpasimula. Ayon sa Deutsche Welle may dolyar, 50 bilyong budget deficit ang Russia at ramdam na ang epekto nito. Nababawasan ang pondo ng edukasyon at healthcare dahil sa pagpapanatili ng digmaan. Hindi ibig sabihin na maghihimagsik na ang mga tao sa Russia. Parehong itinuro ni Davis at Praisel ito. At si Praisel ang devil's advocate sa argumento ni Davis. Mababa rin ang utang ng Russia kumpara sa gross domestic product nito, na pabor kay Putin. Gayunpaman, nananatiling totoo na mas maganda ang kalagayang pinansyal ng Russia bago simulan ang pagsalakay sa Ukraine kaysa ngayon. Habang tumatagal ang digmaan, mas lumalaki ang gastos ni Putin na nakakaapekto sa mga Russian. Isipin mo ang ikatlong issue bilang isang mabagal na uminit na deadline. Kapag naubusan ng pera ang Russia o pinagkaitan ni Putin ang mga elite at tao ng sobra, kaya mag-alsa sila, tapos na ang laban para sa Russia. Epektibo ang estratehiya ni Putin na pahabain ang laban. Siya lang ang natanggal, hindi ang Ukraine. Alam ng presidente ng Russia ang mga pagkakamali at kabiguang nagdulot sa tatlong problemang ito. Napakamakahulugan ang tugon niya sa sitwasyon ng Russia ngayon.
Sabi ni Davis, mas agresibo ang Russia nitong mga buwan dahil may hinahabol itong deadline na di naman dapat naging salik. Nakikita natin ito sa mga kamakailang paglusob ng drone ng Russia sa himpapawid ng Europa. Mula noong Setyembre, tuloy-tuloy ang kampanya ng Russia sa pagpapadala ng mga drone at iba pang sasakyang panghimpapawid sa teritoryo ng mga kasaping bansa ng NATO sa Europa. Kamakailan, natagpuan sa Romania ang mga piraso ng drone ng Russia. Ayon sa ulat ng Independent noong Nobyembre 11, naging pangunahing biktima ang Poland ng hybrid warfare ng Russia nang atakihin ito ng 20 Russian drone noong unang bahagi ng Setyembre. Nagtatayo rin ng bagong depensa ang Poland at Romania laban sa mga paglusob. Ayon sa ulat, ang mga taktikang ito ng drone ay isang pagtatangka ni Putin na ipakita ang kanyang kapangyarihan. Gusto niyang takutin ang NATO sa Europa sa pagpapakitang kayang abutin ng Russia ang kanilang mga bansa gamit ang drone. Sa halip, nagmumukhang desperado na ang kampo ng Russia dahil sa paglala ng sitwasyon. Bukod dito, matindi ring binabagsak ng Russia ang enerhiyang infrastruktura ng Ukraine habang papalapit ang taglamig. Hindi na bago ang mga ataking ito. Ayon kay Davis, pero malakas ang epekto para pahirapan ang Ukraine. Iniulat ng Kiev Independent noong Oktubre 21 na lumala ang pag-atake sa sektor ng enerhiya habang nabawasan ang tsansang makakuha ng Tomahawk missile ang Ukraine mula sa United States. Maaaring inisip ni Putin na walang paraan ang Ukraine para makagante, kaya't nagpapadala siya ng mga drone at missile ng sunod-sunod upang tamaan ang enerhiya ng Ukraine. Noong Nobyembre, siyam iniulat ng Guardian na naging epektibo ang mga pag-atake sa enerhiyang infrastruktura, kaya nawala sa Ukraine ang kapasidad nitong gumawa ng kuryente. Maraming Pilipino ngayon ang nakararanas ng brownout na umaabot sa 16 na oras habang nakukuha ni Putin ang gusto niya sa mga pag-atake. Malinaw kung bakit lalo niya itong pinaigting. Tungkol ito sa presyo ng oras mula sa sariling estratehiya. Desperado si Putin na ipakitang bumabagsak ang Ukraine sa kanluran. Kasabay ng pagpapakitang gilas ng Russia, umaasa si Putin na magagamit niya ito bilang leverage para makuha ang kapayapaang gusto niya ng walang kompromiso. Gayunpaman, gaya ng napag-usapan na natin, tinalikuran na ni Trump si Putin at pinalalakas ng Europa ang sarili nito at ang Ukraine sa pamamagitan ng mas mataas na paggastos. Desperadong hakbang ni Putin laban sa enerhiya ng Ukraine ang huling pagsubok para ipakita ang pangingibabaw ng Russia. Kung mabigo ang hakbang na iyon, maaaring matalo ang Russia sa digmaan, lalo na sa immunity nito sa presyur ng kanluran. Hindi aksidente na muling lumilitaw ang mga banta ng nuklear mula sa Russia. Noong Nobyembre 5, iniulat ng Kiev Independent ang sinabi ni Defense Minister Andrei Belyusov bilang tugon sa balitang minomoderniza ng United States ang nuclear arsenal nito. Sinabi ni Belyusov na abala ang United States sa mabilisang modernisasyon ng kanilang strategic offensive weapons. Naniniwala akong mas mainam na magsimula agad ng paghahanda. Karaniwan, nagsisimulang magsalita ang Russia tungkol sa mga sandatang nuclear kapag alam nitong dehado na sila. Ang pagpapaigting ng hybrid na digmaan sa Europa at pag-atake sa enerhiya ng Ukraine ay hindi nagpapakita ng lakas ni Putin. Ang pagpapabilis ay nagpapakita ng desperasyon ni Putin. Sobrang nahumaling ang leader ng Russia sa Ukraine kaya't napalayo siya sa realidad at nadala ang bansa sa sulok. Kailangang mabilis na manalo ng Russia sa Ukraine dahil naubusan ng oras si Putin at limitado na ang magagawa niya. Ayon kay Davis, unti-unting nagsasara ang pagkakataon para sa Russia kung walang pagbabago. Kaya kailangan ng Russia bilisan ang pagpapatupad ng kanilang mga teorya ng tagumpay. Layunin nitong pahinain ang Ukraine sa material at militar at takutin, hatiin o lampasan ang kanluran sa politika. Pag nagsara ang pagkakataon, tapos na si Putin. At sino ang nakakaalam? Baka siya pa ang maging biktima ng isang hindi inaasahang pagbagsak mula sa bintanang iyon kung hindi niya magampanan ang kanyang mga layunin sa tamang panahon. Dahil sa hypersonic missiles, nagdulot ang Russia ng panibagong banta sa Ukraine at sa buong mundo. Mabilis ang mga misil na ito at malakas ang tama. Kayang umabot sa bilis na higit pa sa Mach 5. Ang mga hypersonic na misil ng Russia ay sinasabing halos imposibleng mapigilan kahit ng pinaka-advanced na air defense systems sa mundo. Pagkatapos dumating ang Ukraine, naisipan nilang paraan para tuluyang iligaw ang Kinzhal hypersonic missile ng Russia nang hindi nagpapaputok ng bala.
Natalo ng bansa ang pinaka-advanced na missile ng Russia gamit ang bagong matalinong kagamitan. Nakahanap ang Ukraine ng paraan para gawing musika ang mga Kinzhal missiles ng Russia gamit ang bagong defensive system. Hindi ito ang nararapat kay Vladimir Putin. Nang ipinakita ng Russia ang Kinzhal, naniwala silang halos di matatalo ang kanilang missile. Mapipilitang bigyang pansin ito ng buong mundo. Ayon sa ulat ng Interesting Engineering, ang hypersonic missile ng Russia ay kayang umabot ng bilis na Mach 57. Habang may dalang napakalakas na 1,000 pound na warhead, malayo ang abot ng Kinzhal. Nasa 300 milya, kaya kayang ilunsad ng Russia mula sa binagong MiG-31 kahit saan sa Ukraine. Kayang abutin ng missile ang Kyiv kung ilulunsad mula sa border regions o sinakop na teritoryo. Nakakamatay ang Kinzhal at naranasan na ng Ukraine ang buong lakas nito sa ilang pagkakataon. Iniulat ng RBC Ukraine ang huling pag-atake noong Nobyembre 8. Ayon dito, naglunsad ang Russia ng malaking pag-atake gamit ang Kinzhal caliber, ballistic missiles, at mahigit 450 attack drones. Ibinida ng Pangulo ng Ukraine ang mga resulta ng pag-atake na nagsasabing, sa ngayon, 11 katao na ang nasugatan, kabilang ang mga bata. Sa kasamaang palad, may isang nasawi. Nakikiramay ako sa kanilang mga pamilya. Maraming tao ang nailigtas. At tuloy ang pagsagip habang gamit ng Russia ang 7 Kinzhal missiles. Ito lang ang pinakabagong pag-atake ng Kinzhal. Marami pang iba. Ang bilis talaga ang pinakamalaking kalamangan ng Kinzhal. Kahit ang Patriot Air Defense Systems ng Ukraine, na isa sa mga pinaka-advanced sa buong mundo, at napatunayang napaka-epektibo sa pagpigil ng iba pang uri ng Russian missiles, ay halos walang magawa laban sa hypersonic na dambuhala ng Russia. Maraming outlet ang nag-ulat. At ayon sa Forces News, hindi mapipigilan ng Patriot ang bagong sobrang bilis na missiles ng Russia. Ipinapakita nito na mas kaunti na ang mga missile na pinapaputok ng Russia sa Ukraine kumpara dati, pero mas marami sa mga ito ang nakakalusot. Makikita ito sa pagbaba ng missile interception rate ng Ukraine mula 6% na lang mula sa dating 37%. Ina-upgrade ng Russia ang Kinzhal missile. Pinagsasama ang mas mabilis na bilis at kakayahang umiwas sa dating madaling hulaan na ruta. Nahihirapan ang mga Patriot harapin ang mga paikot-ikot na missile papuntang Ukraine. Napakalaking problema ng hypersonic missiles para sa Ukraine, kaya napilitan ang tagapagsalita ng Air Force Command ng bansa, si Yuri Inat, na magbigay ng pahayag tungkol dito noong 5 ng Nobyembre sa usapin ng Iskander-M missiles ng Russia na, katulad ng Kinzhal, sinabi ni Inat na mas madalas nang gamitin ng Russia ang hypersonic missiles, kaya mas mahirap na silang pabagsakin. Mas mataas na ngayon ang ratio ng ballistic missiles kaysa cruise missiles kumpara dati. Bukod pa rito, isang direksyon lang nakatutok ang Patriot battery, kaya hindi nito kayang makita at tamaan ang mga target ng Russia sa lahat ng direksyon. Sabi ng INAT, mahina ang air defenses ng Ukraine laban sa hypersonic na armas. Habang papalapit ang 2025, mas ginagamit ng Russia ang kahinaang iyon. Umaasa si Putin na magpapadala ng mensahe sa mundo ang tagumpay ng Kinzhal at Iskander-M missiles. Karamihan sa ibang bansa ay nahuhuli sa Russia sa hypersonic development. Ayon sa ulat ng British Broadcasting Corporation, hinahabol ng United States ang Russia at China sa hypersonic na mga misil. Wala pang kapareho ang Kinzhal sa ibang malalaking militar, gaya ng United Kingdom, lalo na sa bilis. Nagbigay rin ng isang kawili-wiling punto ang British Broadcasting Corporation sa kanilang artikulo, na nagsasabing, para maituring na tunay na hypersonic ang isang misil sa larangan ng militar, kailangan nitong maging kayang magmaniobra habang lumilipad. Sa madaling salita, ang hukbong nagpaputok nito. Kailangan nitong kayang magbago ng direksyon bigla at hindi inaasahan, kahit na mabilis itong papalapit sa target nito sa matinding bilis. Ito na ang naabot ng Russia sa in-upgrade nilang hypersonic missiles, na mas nagpapadagdag sa panganib ng mga ito. Hindi laging natatalo ng Patriot ang Kinzhal. Kaya kay Putin, may dahilan siyang magyabang at maglakad na taas noo. Alam niyang halos walang depensa ang Ukraine laban sa nakakakilabot na mga missile na ibinabagsak ng Russia sa kanilang mga lungsod. Madalas, tulad ng sa digmaang sinimulan niya, muli na namang minamaliit ni Putin ang kanyang kalaban. Habang di magawa ng mga makapangyarihang bansang militar na kontrahin ang hypersonic missiles ng Russia,
Nakabuo ang Ukraine ng epektibo at abot kayang paraan para iligagaw ang mga kinzilis ng Russia. May pangalan pa nga ang panlaban na iyon. 5. Mas pag-uusapan pa natin ang sistemang ito at ang kahulugan nito para sa Ukraine sa video. Ang mahalagang malaman ngayon ay ang 5 ay isang electronic warfare. Electronic warfare system na ginagamit ng Night Watch unit ng Ukraine. May kakayahan ang electronic warfare device na ito na guluhin ang mga navigational signal na ipinapadala sa hypersonic Kinzhal missiles ng Russia na nagdudulot ng kalituhan at nagpapalayo sa mga missile na ito kasama ang kanilang 1,000 pound na warheads mula sa tamang direksyon. Hindi mo aakalain kung ano ang gamit ng Ukraine para guluhin ang navigational signal. Bumalik sa nakaraan ng bansa at natuklasan na musika ang sagot sa problema ng Kinzhal. Particular, ginagamit ng Ukraine ang musika noong panahon ng ikalawang digmaang pandaigdig para pabagsakin ang mga Kinzhal missile ng Russia na tila isang pangungutya sa pagpapahalaga ng Russia sa sarili nitong papel sa partikular na digmaan na iyon. Ipinagmamalaki ng Russia ang tagumpay nito sa ikalawang digmaang pandaigdig, kaya taon-taon itong nagdaos ng Victory Day Parade para ipakita ang kanilang kagamitang militar habang pinupuri ng pamunuan ng Russia ang sarili nila. Mahalaga talaga para sa Russia ang ikalawang digmaang pandaigdig. At tama lang iyon. Ngayon, sinusubukan ng Ukraine na ilagay ang musika mula sa labanan sa mga Kinzhal missile ng Russia. May detalye ang interesting engineering tungkol dito. Sinimulan ng Night Watch ng Ukraine na i-jam at ilihis ang mga Kinzhal missile gamit ang isang partikular na kanta. Ang aming ama ay si Bandera ay isang kanta bilang pagpupugay kay Stepan Bandera, leader nasyonalista ng Ukraine, noong ikalawang digmaang pandaigdig at itinuturing na bayani. Para sa mga Ukrainian na nais mapanatili ang kanilang kalayaan, si Bandera ay isang kontrobersyal na personalidad. Bagamat siya ang nagtatag ng Ukrainian National Army at Committee noong Marso 19, nakamit niya ito sa pakikipagkasundo sa Nazi Germany. Si Bandera ay nasyonalista at may ilan ding tumutulig sa kanya bilang pasista. Sa Ukraine, may mga turing kayang mandirigma ng kalayaan at martir. Handa silang isantabi ang mga nakasama niya noong ikalawang digmaang pandaigdig para suportahan ang kanyang ipinaglaban. Isang Ukraine na malaya sa paninil ng Soviet. Malaki ang posibilidad na ang interpretasyon kay Bandera ang nakaapekto sa musika ng mga operator ng 5 ng Ukraine sa navigational system ng Kinzhal missiles ng Russia. Sinusubukan ng Night Watch na iparating kay Putin na hindi titigil ang Ukraine sa pagtatanggol ng kanilang kalayaan kahit paulit-ulit silang atakihin ng Russia. Ngayon, kaalyado na ito ng mga bansang taga-suporta ng demokrasya at kalayaan. Bukod sa kontrobersyal na pagpili ng kanta, epektibo ang musika laban sa mga Kinzhal missile. Ayon sa interesting engineering, na-jam o nailihis ng Night Watch unit ang mga 12 Kinzile mula Oktubre. Ginagawa nila ito sa pagpapalit ng missile satellite signals ng isang kantang tiyak na ikagagalit ni Putin at ng kanyang mga kasama. Gumagana ang 5 sa pamamagitan ng paglalunod ng mga signal na inaasahan ng missile para sa nabigasyon gamit ang mga walang kaugnayang ingay at datos. Ang mga bihasang mahilig sa militar ay tiyak na makikilala ito bilang isang teknik na tinatawag na spoofing, na isa sa pinaka-epektibong kasangkapan ng electronic warfare na mayroon ngayon. Ngayon, karamihan sa mga missile, drone, at sandata na nangangailangan ng eksaktong tama ay umaasa sa Global Positioning System o Russian Global Naya Navigationaya Sputnikovaya sistema na signal para ma-target ng tama. Gumagana ang spoofing sa pamamagitan ng paggamit ng radio interference para mapalakas at mapatungan ang mahihinang signal ng Global Navigation Satellite Systems o Global Navigation Satellite Systems. Maraming dahilan kung bakit maaaring mahina ang Global Navigation Satellite System signal. Sabi ng International Federation of Air Traffic Controllers Associations, likas ng mahina ang mga signal na ito. Totoo ito lalo na pag dumating ang signal sa receiver, ang device ng Russia sa hypersonic missiles para makuha ang navigational signal. Iba pang mga issue na maaaring magpahina sa Global Navigation Satellite System signals ay maaaring kabilang ang mga hadlang, maging ito man ay nasa lupa o sa atmosfera ng mundo. Kasama rin dito ang maling gamit ng test equipment at maling pag-install ng Global Navigation Satellite Systems receivers na sanay nagpapalakas ng signal. Di natin alam ang kahinaan ng Kinzhal missiles ng Rusya, pero mukhang kaya itong samantalahin ni 5. Lahat ng kayang gawin ng bagong electronic warfare system na ito
ay nagdudulot ng pagkawala ng mga paunang signal. Pinalitan ang mga signal ng peking signal. Tulad ng kanta ng Ukraine noong World War II na nagpalito sa Global Navigation Satellite Systems receiver ng Kinzhal missile. Maniwala na nasa ibang lugar ito kahit hindi totoo. Ayon sa Sepentrio, kahit murang software-defined radio ay kayang palabasing nasa Mount Everest ang isang smartphone. Ipinapakita nito kung gaano kadaling maapektuhan ng interference ang Global Navigation Satellite Systems signal. Mas malakas ang 5 ng Ukraine kaysa sa mga radyo na ito at malinaw na makikita ang epekto nito sa dos-dosenang Kinzhal missiles na nabigong tamaan ang kanilang mga target. Dahil dito, mas madali nang malaman ang nangyayari sa mga Kinzhal missile ng Russia. Dahil sa lakas ni Song, walang ideya ang mga missile kung nasaan sila. Maaaring magdulot ito ng iba't ibang resulta. Mula sa paglihis ng mga missile sa kanilang tamang direksyon at malayo sa target, hanggang sa mismong missile. Minsan, akala ng missile tinamaan na ang target. Ang mahalaga, na-neutralize ang Kinzhal. Nawawalan ng saysay ang bilis at kakayahang magpalit ng direksyon ng hypersonic missile na ito. Kaya mahirap pa ring harapin ng Patriots. Walang saysay kung gaano kabilis ang isang missile kung mali naman ang direksyong tinatahak nito. Ipinapaliwanag ng interesting engineering ang epekto ng 5 gamit ang isang kumpirmadong insidente kung saan gumana ng maayos ang electronic warfare system. Pag pinutol ng 5 ang koneksyon, bumabalik ang missile guidance sa inertial navigation system na agad nagkakamali, ayon sa ulat. Dahil dito, pwedeng magmintis ng daan-daang yarda ang mga missile sa target nila. May mga larawang nagpakita ng Kinzhal na lumihis at tumama malapit sa Stary Kostyantoniev, kanlurang Ukraine. Ito ay nagpapataas ng magandang punto. Epektibo ang 5 laban sa hypersonic missile ng Russia, pero hindi ito perpekto. Ang mga Kinzhiles ng Russia ay madalas pa ring bumabagsak sa Ukraine at sumasabog na hindi nababawasan ang pinsala kahit hindi tinatamaan ng target. Yun nga ang punto. Hindi tinatamaan ng mga missile ang target nila. Madalas targetin ang mga lungsod ng Ukraine at kanilang enerhiya infrastruktura. Mas mabuting kumbinsihin ang Kinzhal na sumabog sa bukirin kaysa tamaan ang mahalagang infrastruktura. Pinoprotektahan ng Ukraine ang mga bagay na kailangan nitong protektahan. Sa huli, nawawalan ang Russia ng isang misil na tinatayang nagkakahalaga ng humigit kumulang $10. 10 milyon bawat isa, bagamat maaring hindi ito perpekto. Ang 5 ay kumakatawan sa isang napakalaking pag-unlad sa kakayahan ng Ukraine sa electronic warfare. Ayon kay Nico Langer, dating opisyal ng depensa ng Alemanya, sinabi sa Interesting Engineering na nagawa ng mga Ukrainian electronic warfare engineer ang isang sistemang kayang mag-jam, bombang panghimpawin ng Russia, MPK. Ang UMPK ay tawag sa glide bomb ng Russia na mas mabagal kaysa Kinzhal. Magkakapareho ang lakas ng mga misil at maraming beses na itong ginamit laban sa Ukraine. Sinabi ni David Axe noong Nobyembre, 11 na ang Russia ay nagpapalipad ng 5,000 glide bomb buwan-buwan sa Ukraine gamit ang kanilang fighter jet. Dahil sa dami ng mga iyon, nasisira na rin ang mga Soviet-era fighter jet na malapit nang matapos ang serbisyo. Katulad ng Kinzhal, gumagamit din ng satellite navigation ang glide bomb, kaya mahina rin ito sa spoofing ng Ukraine tulad ng hypersonic missile ng Russia. Mukhang posible ring maapektuhan ng 5 ang anumang sandata ng Russia na gumagamit ng Global Navigation Satellite System signal sa pag-navigate. Ibig sabihin, hindi lang Kinzhal killer ang 5. Pwede rin itong gamitin laban sa drone at hypersonic missile. Sa profile ng 5, noong Abril 2000 at 25 ng defense. Redefined, ibinunyag na mas versatile ang electronic warfare system kaysa sa pagiging interesante nito. Pinapakita ng engineering na posible ang spoofing at kayang i-jam ni 5 ang mga signal bukod sa spoofing. Kaya rin nitong gumawa ng iba't ibang uri ng cyber interference. Ipinapahiwatig na pwedeng panlaban ang 5 sa electronic warfare equipment ng Russia. Binanggit ng parehong outlet na ang range ng sandata na karaniwang kalamangan ay nagiging malaking problema kapag ginagamit ng Ukraine ang 5. Habang mas malayo ang inilulunsad na bomba mula sa lokasyon ng 5 system, mas dumarami ang distortion sa paglipas ng panahon na nagre-resulta sa malalaking pagkakamali sa pagtukoy ng target. Ayon sa ulat ng Defense Redefined, binigyang diin muli ang bisa ng 5 laban sa Russian glide bomb. Sa ilang pagkakataon, naiulat na ang mga glide bomb ay hindi tuluyang nakarating sa kanilang mga target. Alinman ay sumabog ng walang pinsala sa mga bukas na parang o hindi sumabog.
Kanina sinabi naming 300 milya ang abot ng Kinzhal. Malaki ang abot kaya kayang maglunsad ng sandata ng Russian jet mula sa labas ng depensa ng Ukraine at maaring pabagsakin ang mga ito. Ngunit sa kabalintunaan, ang abot na nagpoprotekta sa mga jet ng Russia ay siya ring abot. Mas nagiging vulnerable ang Kinzhal kay Lima kung nailagay agad ang electronic warfare system habang lumilipad pa ito. Tiningnan din ni Militani si Lima sa sarili niyang artikulo noong Abril. Binigyang diin nito ang maaring mangyari sa missile kapag nawala ang Global Navigation Satellite System signal at umasa na lang sa inertial navigation. Ano ang ginagawa ng Lima sa Kinzhals? Binanggit ng outlet ang mga American-made Joint Direct Attack Munition Kits na may circular probable error na 1.5 metro o 30-200 at 64 talampakan. Napakatumpak niyan. Pero kapag nawala ang Global Navigation Satellite System signal, tumataas ang margin of error sa 13 metro, 400 at 25 talampakan. Sa loob ng 38 segundo, kung mawala ang signal ng 100 segundo, aabot sa 30 metro, ang circular probable error ng Joint Direct Attack Munition, gamitin mo ang natuklasan sa Kinzhal at makikita mong may malaking problema ang Rusya sa Lima. Ang paggamit ng Ukraine ng mga kanta noong panahon ng ikalawang digmaang pandaigdig para guluhin ang signal ng missile ay isang sampal sa mukha ni Putin. Mas ikinababahala ng leader ng Rusya ang matagal na pagkawalan ng global navigation satellite systems at epekto nito sa mga missile attack ng bansa. Kapag ang mga sandatang nagkakahalaga ng dolyar, 10 milyon bawat isa, ay napapalayo ng husto sa kanilang target. Pagkalipas ng ilang minuto matapos malantad sa Lima, mag-aalala na rin si Putin tungkol sa ibig sabihin ng Lima. 4 na taon mula nang magsimula ang digmaan laban sa Russia, nagtagumpay pa rin ang talino ng mga Ukrainian laban sa lakas ng mga Ruso. Binibigyang diin ng Interesting Engineering ang puntong iyon sa kanilang pangwakas na pahayag tungkol sa Lima, na nagsasabing, ipinapakita ng tagumpay ng Lima ang pag-angkop ng Ukraine sa long-range attacks ng Russia sa pamamagitan ng inobasyon at hindi sa pagkakapantay ng lakas militar. Ang inobasyon ng Ukraine na nagpapahintulot sa kanilang asymmetrical warfare tactics, parehong opensiba at depensiba, ay isang malaking dahilan kung bakit nila nagawang ipagtanggol ang kanilang sarili laban sa numerical na kalamangan ng Russia sa mahabang panahon. Sabi ng Atlantic Council, ang makabago at malikhaing sektor ng depensa ng Ukraine ang naging pangunahing panlaban nila laban sa Russia. Nagbigay ang outlet ng halimbawa. Binanggit kung paano naging posible ang plano ng Ukraine na gumawa ng 45 milyong drone sa 2025 dahil sa mga garage engineer at startup na nakatuon sa paggawa ng mas advanced na attack at surveillance drone. Dahil sa inobasyon ng Ukraine, nasira ang malaking bahagi ng Black Sea Fleet ng Russia, kaya't nawala ang kahalagahan nito sa digmaan. Kahit pa inaasahan ng lahat na magiging kalamangan ito ng Russia. Gumagawa ang Ukraine ng naval drone para palakasin ang aerial drone at missile na nagpapahintulot sa kanilang umatake ng mas malalim sa Russia. Ang mga sistema tulad ng Lima ay sumasalamin sa parehong diwa ng inobasyon, ngunit sa panig ng depensa. Dito, naging simple ang pattern. Nagpapakita ang Russia ng problema gamit ang bagong sandata tulad ng hypersonic missile. Ang mga henyo na inhinyero ng Ukraine ay nakakaisip ng mga solusyon sa mga problemang iyon na mas mura ang gastos kaysa sa mismong problema at madalas ay naipapatupad agad sa napakaikling panahon para wasakin ang anumang kalamangan na iniisip ng Russia na mayroon sila. Si Lima ay pinakabagong halimbawa ng diwa ng inobasyon na kumikilos. Ngayon na napatunayan na ng electronic warfare system ang sarili nito laban sa ilan sa mga pinakanakatatakot na missile na kayang ialok ng Russia, dapat mong asahan na ilalapit na ito ng Ukraine sa malawakang produksyon. Sa ngayon, isang unit ng Ukraine pa lang ang gumagamit kay Lima at nakapagpatumba na ito ng halos 12 kinziles sa ilang linggo. Ano kayang epekto ng revolusyong ito sa electronic warfare? Pag naikalat na ito ng Ukraine, malalaman natin kung si Amang Diyos nga ba. Nagsisimulang tumunog si bandera sa mga GNS receiver nang mas marami pang mga misil na ipinapadala ng Russia sa teritoryo ng Ukraine. Ang langis ay mahalaga sa Russia at isa sa pangunahing pinagkukunan ng kita ng bansa at ito ay pinoproseso upang gawing gasolina na kailangan ng mga puwersa ng Russia para sa karamihan ng mga kagamitan na ginagamit nila sa Ukraine. Kung walang pinoprosesong langis, kulang ang Russia sa lahat mula sa diesel na nagpapatakbo ng kanilang mga tangke, hanggang gasolina para sa kanilang mga tao, fuel ng eroplano para sa kanilang mga jet, at maging mga pampadulas na nagpapanatili ng karamihan sa kanilang kagamitan sa maayos na kondisyon.
Kapag nabawasan ang kita ng Russia sa langis, hindi na rin nila kayang gumawa ng gamit mula sa mga produktong ito. Ang kaalamang iyon ang magpapahirap lalo sa Russia sa huling mga araw. Sa isang dobling dagok sa pananakop ni Vladimir Putin, muling umatake ang Ukraine sa loob mismo ng Russia. Ngayon, ginawa nila ito habang iniiwan na ng Tsina ang Russia. Marahil panghabang buhay na. Uumpisahan natin sa pag-atake ng Ukraine. Noong Nobyembre, 11 iniulat ng TVP World na tinarget ng sunod-sunod na pag-atake ng Ukraine ang langis ng Russia noong nakaraang gabi. Target din ang Saratov refinery ng Russia, na paborito ng Ukraine drones, at ang Orsk Nefteyorg Syntes refinery sa Orenburger Blast. Dagdag pa sa panibagong serye ng mga pag-atake laban sa humihinang kapasidad ng Russia sa pagra-refine ng langis. Tinarget din ng Ukraine ang sinakop na Crimea. Inatake nito ang sea oil terminal sa Feodosia na ginagamit ng Russia para mag-export ng langis habang nababawasan ang kanilang mga customer. Ipinapahiwatig niyan kung paano tinalikuran ng China ang Russia, pero tatalakayin natin ito mamaya sa video. Mahalagang pansinin ang tatlong pag-atake ng Ukraine. Ngunit ang sa Saratov, ang pinaka nagpapakita ng kahinaan ng Russia. Sa ulat ukol sa pag-atake sa Saratov refinery, ayon sa The Moscow Times, ang pag-atake na nangyari noong madaling araw ng Nobyembre 11 ay ika-5 beses nang tinamaan ng Ukraine ang particular na refinery na ito ngayong taglagas. Palawakin ang saklaw hanggang sa buong 2025 at ang Saratov ay ilang beses nang tinamaan ng mga drone ng Ukraine. 7 beses na inabot ang ilan sa mga pangunahing infrastruktura nito. Mapapaisip ka kung bakit hinayaan ng Russian Air Defense na mapuntirya ng Ukraine ang isang mahalagang refinery. Ayon sa Ministry of Defense ng Russia, maayos daw ang kanilang air defense. Noong gabing iyon, sinabi ng ministeryo na napabagsak ng kanilang air defenses ang 37 drone ng Ukraine. 8 dito ay sa rehiyon ng Saratov. Pero iyan lagi ang sinasabi ng Russia. Mabilis nilang idinadagdag na ang mga debris ng drone ang dahilan kung bakit nasusunog ang mga refinery nila. Hindi ginamit ng Russia ang palusot ngayon. Sa halip, hindi nila kinilala ang pag-atake sa Saratov refinery. Ayon kay Roman Buzagin, gobernador ng rehiyon, mga drone ng Ukraine ang nakasugat sa isang sibilyan at nagbasag ng bintana sa ilang bahay. Ibang-iba ang kwento ng pangkalahatang staff ng Ukraine. Nagbahagi ang pangkalahatang staff sa Telegram ng larawan ng nasusunog na Russian refinery matapos ang kanilang pag-atake. Ayon sa kanya, isang serye ng pagsabog ang naitala at isang malaking sunog ang nakita sa target. Nililinaw pa ang resulta ng mga tama, kaya hindi pa natin tiyak kung gaano kalaki ang pinsalang nagawa ng Ukraine sa Saratov refinery. Pero alam natin na tinamaan ng mga drone ng bansa ang kanilang target. Mahalaga rin ang target na ito. Sabi ng Ukraine staff, ang Saratov ay gumagawa ng 20 uri ng pinong, langis tulad ng gasolina, diesel, technical na asupre, at vacuum gas oil. Ginagamit ang maraming produktong ito para sa mga Ruso sa digmaan sa Ukraine. Ibig sabihin, ang pag-atake sa Saratov ay nagpapahina sa patuloy na pag-atake ng Russia sa Ukraine. Ayon sa Kiev Independent, ang Saratov refinery ay nagproseso ng 48 milyong metriko toneladang krudo noong 2000 at 23 na nagpapakita ng laki at halaga nito sa Russia. Kinailangang maglakbay ng malayo ang mga drone ng Ukraine para maabot ang refinery na nasa 300 at 70 milya silangan ng linya ng digmaan. Gayunpaman, hindi na talaga problema para sa Ukraine ang distansya ngayon. Tumatama na sa buong Russia ang mga long-range drone at missile nito. Dadalhin tayo ng pag-atake ng Ukraine sa Orenburg na posibleng mas malaki ang epekto kaysa sa Saratov. Mas malaki talaga ang Orsk Nefteyorg Syntes refinery kaysa sa Saratov refinery. Ayon sa Kiev Independent, kayang magproseso ng pasilidad ng 66 na milyong toneladang krudong langis kada taon. Kaya nitong gawing higit 30 uri ng produkto ang langis sa refinery, tulad ng gasolina, diesel, aviation fuel, kerosene, at iba pang langis. Isama ang kapasidad ng Orsk Nefteyorg Syntes refinery sa Saratov refinery. Makakakuha ka ng 100 at 14 toneladang pagpoproseso na natigil sa isang gabi. Kung sapat ang pinsalang dulot ng Ukraine para magsara ang mga refinery. Ang pag-atakeng ito ay nangangahulugan ng pangalawang beses na tinamaan ng Ukraine ang pangunahing refinery ng Orenburg.
Maaaring ibig sabihin nito na may ligtas at regular ng aerial corridor ang bansa papunta sa isa pang malaking refinery. Agad kumilos ang staff ng Ukraine para maiwasan ang pagtanggi ng Russia sa tagumpay ng pag-atake. Tulad ng sa pag-atake sa Saratov, sa Telegram din unang inanunsyo ang nagawa ng Ukraine sa Orenburg bilang bahagi ng pagpapahina sa kakayahan ng kalaban at paghinto ng supply ng gasolina at bala sa mga unit militar ng mananakop. Noong Nobyembre 11, tinarget ng puwersang pangdepensa ng Ukraine ang Orsnev-Dyorg-Zhintes Oil Refinery sa Orenburg, Russian Federation, ayon sa anunsyo. Mayroon din tayong kumpirmasyon kung ano ang nagawang sirain ng Ukraine sa pag-atake, ayon pa sa General Staff. Naitala ang mga pagsabog at sunog sa pasilidad. Batay sa ulat, tinamaan ang Auxiliary Power Unit, isang pangunahing unit sa pagpoproseso ng langis. Nililinaw pa ang resulta ng insidente. Ang mga unit ng pagpoproseso, gaya ng ipinahihiwatig ng pangalan, ay mahalaga sa paggawa ng krudong langis bilang mga kapaki-pakinabang na produkto. Sabi ng General Staff, tinamaan nila ang isang unit sa Orenburg. Muli, tulad ng sa Saratov, nag-post ito sa Telegram ng larawan ng makapal na usok na tumataas mula sa refinery. Kaya mabilis na pinuntirya ng Ukraine ang ilang kakayahan ng Russia sa pagre-refine matapos ang pag-atake sa produksyon ng langis. Tumuon ang Ukraine sa mga pasilidad na ginagamit ng Russia para mag-export ng langis. Kaunti lang ang alam natin tungkol sa Feodosia port ng Russia kumpara sa dalawang refinery. Tinarget ito ng Ukraine. Noong madaling araw ng Nobyembre 11, tinakpan ng General Staff ng Ukraine ang mga mahahalagang impormasyon sa post sa Telegram na nag-anunsyo ng pag-atake sa Saratov. Tinamaan rin ang Joint Stock Company Marine Oil Terminal, mahalagang sentro ng gasolina at pampadulas sa dagat papuntang Crimean Peninsula at pansamantalang okupadong timog Ukraine. Tulad ng sa pag-atake sa Saratov, kasalukuyang sinusuri ang buong resulta ng aerial assault ng Ukraine. Gayunpaman, pinaniniwalaan na nagawa ng Ukraine na sirain o kahit papaano ay masira ang ilang tangke na matatagpuan sa lugar ng pantalan ng Feodosia. Malaki ang posibilidad na ang mga tangke na iyon ay puno ng mga pinong produktong langis. Malamang na gasolina na nakatakdang dalhin papasok sa sinakop na Ukraine sa pamamagitan ng dagat Caspian. Sa madaling sabi, masama ang gabi para sa langis ng Russia. Pero matagal na rin itong hindi maganda. Pinalakas ng Ukraine ang mga pag-atake nito sa langis ng Russia nitong mga nakaraang buwan dahil alam nitong ang likidong ginto na ginagawa ng Russia ang nagpapalakas sa makinarya ng digmaan ni Putin. Ang tatlong pag-atake ay pinakabago sa serye ng maraming pag-atake na nakaapekto sa kapasidad ng pag-refine ng Russia at ngayon tinatarget pati ang imbakan ng langis at mga pasilidad ng paggawa ng gasolina. Kung sasabihin nating malaki ang epekto ng mga pag-ataking ito, kulang pa iyon sa paglalarawan. Sa ekonomiya at militar, nakakaranas ang Russia ng oil shock mula Ukraine nitong mga buwan. Noong Nobyembre 11, tinalakay ni Elliot Clark ng Bloomsbury Intelligence and Security Institute ang epekto nito. Ayon kay Clark, tinarget ng Ukraine ang 55% ng oil refinery ng Russia na nagbunsod ng malaking pagbagsak sa kita ng Russia mula sa gasolina at iba pang pininong produkto. Bakit mas kaunti na ang ginagawa ng Russia sa mga produktong ito? Dahil marami sa kanilang mga refinery ang hindi na gumagana. Ginagamit ng bansa ang mga produkto para sa militar at mamamayan, kaya kaunti na lang ang natitira para ibenta sa ibang bansa. Sa katunayan, pinalawig ng Russia ang kabuang pagbabawal sa pag-export ng gasolina, kasabay ng paglabas ng bahagyang pagbabawal sa pag-export ng diesel noong Setyembre 30 ayon sa ulat ng Moscow Times. Hindi na ito mabebenta gaya dati hanggang 2,000 at 26 maliban kung maibalik ng Russia ang kapasidad ng refinery nila. Nagbibigay si Clark ng maiikli, katamtaman at pangmatagalang mga pagtataya para sa Russia matapos ang walang humpay na mga pag-atake ng Ukraine. Sa maikling panahon, sabi ni Clark, malamang na ipagpapatuloy ng Ukraine ang kanilang mga pag-atake at kailangang harapin ng mga mamamayan ng Russia ang pagtaas ng presyo ng gasolina. Hindi ka nais-nais, lalo na't tumaas ng 100 at 16% ang presyo ng gasolina sa Russia mula Enero hanggang Oktubre. Tataas pa ang presyo ngayon dahil sa kakulangan ng supply mula sa pag-atake ng Ukraine sa mga refinery na magdudulot ng mas maraming pagkadismaya sa bansa. Dagdag ni Clark,
Tiyak na maghahanap ng bagong supplier ang gobyerno at negosyo sa katamtamang panahon. Dahil hindi na maaasahan ang Russia bilang supplier ng gasolina, ang pagbebenta ng murang langis ay wala ring saysay para sa Russia kung wala naman silang maibebenta. Ganyan din ang pananaw ng ibang bansa. Makikita rin dito ang isa pang palatandaan ng dagok ng China sa Russia noong Nobyembre. Ayon kay Clark, magtatagal pa rin ang mga isyong ito kung mapapanatili ng Ukraine ang konsistency ng mga pag-atake sa refinery at imbakan ng langis, gaya ng mula Agosto. Walang dahilan para tumigil ito. Libu-libong long-range drone ang ginagawa ng Ukraine at kulang ang depensa sa himpapawid ng Russia laban dito. Sabi ng Chatham House, mas epektibong depensa ng Ukraine laban sa pagtutok ng Russia sa energy infrastructure ang pag-atake sa oil refining ng Russia. Noong Nobyembre 10, sinabi ng outlet na dapat tapatan ng Ukraine ang pressure ng Russia ng sarili nilang pressure. Ramdam ang pressure mismo sa loob ng Russia. Batay sa ulat ng Chatham House, may kakulangan sa gasolina sa Crimea at ilang piling rehiyon. Ayon sa ulat, pinipilit ng gobyerno na panatilihing matatag ang presyo para mabawasan ang pagdududa ng publiko sa layunin ng digmaan. Kasama dito ang subsidiya ng Moscow sa mga kumpanya ng langis bilang kapalit ng paglipat ng produksyon mula export patungong lokal na merkado. Ang pag-atake ng Ukraine sa langis ng Russia ay nagpapahirap kay Putin at lalo pang nagtutulak na ipagpatuloy ito. Siguradong nasaktan na si Pangulong Putin ng Russia matapos marinig ang balita tungkol sa tatlong pag-atake ng Ukraine na ito. Maaring iniisip niya, ang Ukraine ay pangunahing tina-target ang mamahaling langis ng Russia. Ang krudong langis, kahit delikado, ay marami pa ring nakuha sa Russia. Ibig sabihin, pwedeng magbenta ang bansa ng krudong langis sa mga bansang kayang pinuhin ito. Estratehiyang gumana sa buong digmaan. Ayon sa Interfax, kumita ang Russia ng $189 bilyon mula sa pag-export ng langis noong 2000 at 24 nagbebenta ng 76 na milyong bariles kada araw. Sa kabila ng mga parusa ng kanluran, ang pagpapatuloy ng ganitong gawain ay magpapatuloy pa ring magpasok ng pera sa Russia. 35 milyong bariles kada araw mula 76 na milyong bariles ay napupunta sa India at China. Ayon kay Interfax, at dito pumapasok ang papel ng China upang maihatid ang ikalawang malaking dagok sa langis ng Russia na napilitan si Putin tanggapin sa loob ng 24 na oras. Noong Nobyembre 11 iniulat ng Newsweek na ang Yanchang Petroleum, isang Chinese oil refiner na suportado ng pamahalaang panlalawigan ng China, ay titigil na sa pagbili ng langis mula sa Russia. Hindi pa opisyal na inihahayag ang anunsyong yon. Ngunit ilang hindi pinangalanang mga negosyante na pamilyar sa refinery ang nagsabing ang pagtigil sa pagbili ng langis mula sa Russia ay halos tiyak ng mangyayari para sa kumpanya. Sinundan ito ng United 24 Media sa kanilang ulat sa pamamagitan ng pagbanggit na ang Yanchang Petroleum ay nagpoproseso ng 300 at 48,000 bariles ng langis kada araw na may taunang kapasidad sa pagre-refine na 127 milyong bariles. Sa mga bariles na iyon, 26 milyon ang bumubuo sa taunang import quota ng kumpanya. Sa Russia, ibig sabihin nito na parang naglaho ang 26 na milyong bariles ng bentang krudo. Iyan ang huling gustong marinig ni Putin habang nasusunog ang 2 refinery at 1 daungan dahil sa long-range strike ng Ukraine. Mas malala pa, kasunod ng balitang ito ang mga ulat na ilang malalaking kumpanya ng langis ng estado ng China ay pansamantalang tumigil sa pagbili mula sa 2 pangunahing kumpanya ng langis ng Russia, ang Rosneft at Lukoil. Napag-usapan na namin ang mga suspensyong iyon at ang kahulugan nito sa ibang video. Kaya panoorin mo iyon para sa detalye. Siyempre, may kailangang itanong. Bakit biglang lumalayo ang China sa langis ng Russia? Kung napanood mo ang video, alam mong pwede nang ibuod ang sagot. Donald Trump. Matapos ang ilang buwang pakikitungo kay Putin, paulit-ulit na nagsisinungaling tungkol sa kagustuhang magkaroon ng tigil putukan o kasunduan sa kapayapaan sa Ukraine, ngunit lalo lang pinatindi ng Pangulong Ruso ang kanyang mga pag-atake sa Ukraine. Sinimulan na ni Trump na tuparin ang mga banta na kanyang ginawa. Isa sa mga bantang iyon ay ang mas mahigpit na parusa sa langis ng Russia na ipinatupad ng United States noong Oktubre 22. Iniulat ng British Broadcasting Corporation na ipinatupad ng United States ang malalaking bagong parusa ni Trump laban sa mga kumpanyang langis ng Russia, Rosneft at Lukoil. Malaking balita ang mga parusang iyon dahil ito ang unang direktang pakikialam ng Administrasyong Trump noong 2025. Ipinapahiwatig nitong ang pagtanggi ni Putin sa kompromiso sa kapayapaan ang nagtulak sa United States President sa sukdulan. Sa pagpaparusa sa 2 kumpanyang ito, nagbigay si Trump ng malinaw na mensahe sa mga bumibili ng langis ng Russia, kabilang ang China.
Kung patuloy kayong bibili sa Russia, magbabayad kayo ng mabigat na parusa sa pananalapi. Dahil sumunod ang China sa babala, maraming kumpanya nila ngayon ang umiiwas sa krudong galing Russia. Ayon sa ulat ng British Broadcasting Corporation, hinihikayat ni Trump ang China at India na itigil ang pagbili ng langis mula Russia, na magtutulak sa kanilang humanap ng ibang, posibleng mas mahal, supplier. Kung tatanggi sila, maaaring patawan ng United States ng sekundaryang parusa ang China at India. Ayaw ng China na makaranas ng mga sekundaryang parusa. Kahit malaki ang diskwento ng Rusya sa krudong langis, hindi pa rin natutokso ang China bumili dahil seryoso na si Trump sa banta kaugnay ng langis. Ayon sa desisyon ng Yanchang Petroleum, lumalayo na sila sa krudong langis ng Rusya batay sa isang tender para sa delivery na inilabas ng kumpanya. Saklaw ng tender ang Disyembre hanggang kalagitnaan ng Pebrero na nagpapakitang naghahanap ang kumpanya ng bagong supplier. Dati, maraming langis na ibinebenta ang Rusya sa Yanchang. Ayon sa Newsweek, karaniwan daw na tumatanggap ang kumpanya ng isang shipment ng krudong langis mula sa Rusya bawat buwan. Ang pagtigil ng shipments ay posibleng magdulot ng milyong o bilyong dolyar na lugi sa Rusya. Ang ganitong desisyon ay unti-unting nagpapabawas sa pondo ni Putin para sa digmaan. Ayon sa British Broadcasting Corporation, 20% ng enerhiya na inaangkat ng China ay mula sa krudong langis ng Rusya. Magandang balita iyon para sa Rusya. Sa isang banda, dahil malamang na naniwala si Putin na sobrang nakaasa na ang China sa langis ng Rusya, kaya mahihirapan itong kumalas. Ibig sabihin, 80% ng enerhiya ng bansa ay galing sa iba pang bansa bukod sa Rusya. Kaya mas maraming opsyon ang China kaysa sa iniisip ni Putin. Lalo pang naging interesante ang desisyon ng Yanchang dahil ginawa ito habang desperado ang Rusya na humanap ng mamimili ng kanilang krudong langis. Noong Nobyembre 6, iniulat ng Reuters na pinakamalaking diskwento sa loob ng halos isang taon ang Ural crude oil ng Rusya kumpara sa Brent crude oil. Ang agwat ng presyo sa pagitan ng dalawang uri ng krudong langis ay tumaas na sa humigit kumulang $4 kada bariles mula sa dating $2 na agwat. Isipin mo ang kahulugan nito sa 26 na milyong bariles ng krudong langis na taunang inaangkat ng Yanchang. Ipalagay na lahat ng mga bariles na iyon ay galing sa Rusya. Ang P4 na diferensya sa Urals at Brent crude ay magtitipid ng P100 at 4 na milyon kada taon. Hindi iyon simpleng barya. Malaking pera ito na kayang palampasin ni Yanchang na matipid, at mukhang lahat ng ito ay dahil sa mga parusa ni Donald Trump. Aasa si Putin na muling kakampi ang China. Malaki ang posibilidad niyan dahil tila hinihintay ng China ang magiging takbo ng relasyon nito sa Estados Unidos bago magdesisyon kung bibili ulit ng langis mula Russia ang mga kumpanya nito. Kung pumalpak ang relasyon, posibleng muling bumili ng langis sa Russia ang mga kumpanyang Chino. At mukhang alam na ito ni Trump at inialok na niya ang isang malaking insentibo na umaasa siyang magtutulak sa China na lumayo pa sa Russia. 2 linggo bago magdesisyon si Yanchang, ang insentibo ay ang pagbabawas ng mga taripa. Noong Oktubre 30, iniulat ng National Broadcasting Company News na nagkita sina Trump at Pangulong Xi Jinping. Ayon kay Trump, 12 sa 10 ang pagpupulong at inunsyo niyang babawasan ng United States ang taripa sa fentanyl mula China mula 20% sa 10%. Bagamat nananatili pa rin ang ibang mga taripa, gaya ng binanggit ng National Broadcasting Company, malinaw kung ano ang ginagawa ni Trump dito. Ginagamit ng United States ang pangakong bawas o tanggal ng taripa para pilitin ang China na magdesisyon. Mas mahalaga ba ang murang langis ng Rusya o mas maginhawang kalakalan sa United States base sa pagtigil ng mga kumpanyang Chino sa pagbili ng krudo mula Rusya? Mukhang mas pipiliin ng China na alisin ang mga taripa. Maaaring iyon ang simula ng pagbagsak ni Putin at ng pananakop niya sa Ukraine. Kung ipagpapatuloy ng United States ang pagbawas ng mga taripa, sa madaling salita ay parang ginagantimpalaan nila ang China para sa itinuturing ni Trump na magandang asal. Sa proseso, mawawalan ang Russia ng bilyong dolyar taon-taon. Hindi na mabebenta ang krudong langis na hirap nilang pinipino dahil sa pag-atake ng Ukraine, kaya lalong tataas ang pressure kay Putin. Opisyal na, pumalpak ang depensa sa himpapawid ng Russia. Halos walang tigil ang drone at missile attacks ng Ukraine nitong mga nagdaang buwan, at hindi lang ito nangyayari sa mga sinakop na teritoryo o ilang milya mula sa hangganan. Gabi-gabi, binobomba ng Ukraine ang mga target sa iba't ibang lugar sa Russia.
Mukhang kakaunti lang ang magagawa ng Kremlin tungkol dito. Bakit? Nag-ugat ito sa isang kahinaan na nagbukas ng milyon-milyong milya kwadrado ng teritoryo ng Russia sa mga pag-atake ng Ukraine. Hindi inasahan ni Vladimir Putin at iba pang leader ng Russia na mangyayari ito noong nagsimula ang digmaan. Noong Pebrero 2000 at 22 kumpiyansa ang Kremlin na mabilis at medyo madali nilang makakamit ang tagumpay. Maraming bansa ang sumang-ayon. At kahit ang pinaka-optimistikong kanluraning analista ay nagpredikta ng hirap ng Ukraine sa laban. Kahit sa pinakamagandang haka-haka, inaasahan na ang mga puwersa ng Kyiv ay maaaring makapaghukay at makapagtanggol sa kanilang mga linya. Mapipigilan ang makapangyarihang makina ng digmaan ng Russia ng sapat na matagal para posibleng makipagkasundo ng isang uri ng kasunduan sa kapayapaan. Halos walang nakakita noon. 3 taon mula nang magsimula ang pananakop, eksperto, at mabisang sumasabog ang mga puwersa ng Ukraine sa mga pipeline, imbakan ng gasolina, at refinery ng langis ng Russia. Namangha ang mundo sa Ukraine na nilabanan ang lahat ng balakid at ngayon nasa pinakamalakas na posisyon sa loob ng maraming taon. Noong 2025, ayon sa Ukrainian Security Service of Ukraine, halos 160 matagumpay na pag-atake ang ginawa ng Ukraine sa mga pasilidad ng Russia sa langis. Inilahad ito ng Security Service of Ukraine Chief Vasyl Malyuk sa press briefing sa Kyiv noong Oktubre 31. Ayon kay Malyuk, 20 sa mga pag-atake ay nangyari noong Setyembre at Oktubre, kabilang ang 6 na oil refinery, 2 terminal, 3 fuel depot, at 9 na pumping station. Lehitimong target militar ito. Ang pagkuha at pagrarafin ng langis ay halos 70% ng budget sa depensa ng Russia. Ito ang maruruming petro-ruble na nagpapondo sa digmaan laban sa atin. Tulad ng binanggit ni Malyuk, ang mga oil refinery at fuel depot ay 100% patas at lohikal na mga target para sa Kyiv na puntiryahin. Dahil malaki ang papel nila sa pagpapatakbo ng makinarya ng digmaan ng Kremlin at pagpapanatiling buhay ng ekonomiya ng bansa. Dahil sa malaking industriya ng langis, nagawang pondohan ng Russia ang digmaan ng matagal. Kaya kahit na ang mga oil pipeline at pumping station ay maaaring hindi mukhang kasing halaga ng mga target gaya ng mga pabrika ng bomba at mga paliparan, masasabi nating kabilang sila sa pinakamahalaga at pinakapahalagahang bahagi ng infrastrukturang militar na mayroon ang Russia. At napakahusay ng ginagawa ng Ukraine sa pagbura ng mga ito sa mapa. Dose-dosenang mahahalagang bahagi ng industriya ng langis at krudo ng Russia ang pinasabog at sinunog ng mga tactical na drone swarm at precision missile ng Kyiv. Kalunos-lunos ang epekto sa Russia dahil nahulog ito sa hindi pa naranasang krisis sa gasolina. Ayon kay Malyuk, tumaas ng 20% ang kakulangan ng gasolina sa Russia at nabawasan ng 37% ang kapasidad ng oil refining. Naiulat na may kakulangan ng gasolina sa mahigit 50% ng mga rehiyon ng Russia. Napilitan ang Moscow na kumilos at ipinagbawal ang pag-export ng gasolina hanggang katapusan ng 2025. Daan-daang gasolinahan sa Russia ang napilitan ding itigil ang operasyon dahil sa kakulangan. Samantala, ang iba ay naglagay ng mahigpit na limitasyon sa dami at uri ng gasolinang mabibili ng customer. Milyon-milyong mamamayang Ruso ang nagbabayad ng mas mataas para sa gasolina kaysa dati. At marami rin ang nahihirapang makahanap ng sapat na dami nito. Madalas silang napipilitang pumila ng ilang oras para lang makapagpakarga ng gasolina sa kanilang mga sasakyan upang makapasok sa trabaho at makauwi araw-araw. At mukhang walang palatandaan na titigil ang mga welga sa lalong madaling panahon. Sa katunayan, sa mismong araw na nagsalita si Malyuk sa Kyiv, lumabas ang mga ulat tungkol sa isa na namang pag-atake. Sa pagkakataong ito ay tinarget ang isa sa pinakamahalagang pipeline ng militar ng Russia para sa gasolina na matatagpuan sa rehiyon ng Moscow. Ibinahagi ng Pangunahing Direktorado ng Intelihensiya ng Ukraine o Pangunahing Direktorado ng Intelihensya ng Ukraine ang detalyadong ulat tungkol sa pag-ataking ito sa Telegram. Noong Oktubre 31, 2025 dahil sa espesyal na operasyon ng Ministry ng Depensa ng Ukraine, napinsala ang mahalagang pasilidad militar ng Russia, ang Koltsevoy Oil Pipeline, na nagbibigay ng mga rekurso sa hukbong pananakop ng Russia para sa kanilang mapanirang digmaan laban sa mamamayang Ukrainian.
Ang Koltsovoy o Ring Pipeline ay may habang 200 at 50 milya o 400 kilometro. Mahalagang lifeline ito para sa armadong puwersa ng Russia na nagbibigay ng tuloy-tuloy na supply ng gasolina sa kanilang makinarya ng digmaan. Kaya nitong magbomba ng hanggang 3 milyong tonelada ng jet fuel, 28 milyong tonelada ng diesel, at 16 milyong tonelada ng gasolina. Lahat ng pangunahing refinery sa malalaking lungsod ng Russia, gaya ng Moscow, Nizhny Novgorod, at Aryaza. Ayon sa ulat ng pangunahing direktorado ng intelihensya ng Ukraine, lahat ng 3 pangunahing linya ng gasolina ng sistema ay nawasak malapit sa Romensky Direct, na kaunting distansya lang sa timog silangan ng Moscow. Nagbahagi rin ang pangunahing direktorado ng intelihensya ng Ukraine ng mahalagang detalye tungkol sa pag-atake. Hindi nakatulong ang anti-drone net at ang pagbabantay ng mga paramilitaryong gwardiya sa pasilidad ng kalaban. Lahat ng 3 tangke kung saan inilipat ng mananakop ang gasolina, diesel, at aviation fuel ay sabay-sabay at matagumpay na sumabog, nasira at hindi na nagamit ang oil pipeline. Ayon sa ahensya, iniulat na may depensa ang Russia laban sa drone para protektahan ang pipeline, kasama ang mga paramilitary na gwardyang nakaatas magbantay sa himpapawid at pabagsakin ang anumang kalabang drone na lalapit. Sa madaling salita, may ilang antas ng kakayahan sa depensa sa himpapawid ang lugar, pero nabigo pa rin sila. Iyan ang naging paulit-ulit na tema nitong mga nakaraang linggo at buwan. Dahil sa maraming ulat ng matagumpay na pag-atake ng Ukraine sa infrastruktura ng Russia. Paulit-ulit na lang, naglagay ang Russia ng depensa sa paligid ng pinakamahahalagang ari-arian para protektahan laban sa drone at missile strikes ng Ukraine. Gayunpaman, madalas na patunayang ang mga depensang iyon ay kasing bisa lang ng mapurol na kutsilyo at peke. Mahalagang tandaan din na ang Ukraine ay hindi Russia. Ang Russia ay regular na nagpapadala ng napakalalaking, record-breaking na mga grupo ng drone sa hangganan at papasok sa mga bayan at lungsod ng Ukraine. Noong unang bahagi ng Setyembre, isang pag-atake ang gumamit ng tinatayang 800 at 5 drone. Halimbawa, hindi rin nag-aatubili ang mga commander ng Kremlin na magpakawala ng maraming missile laban sa kalaban dahil kadalasan sinusundan ang mga pag-atake ng drone swarm ng hindi bababa sa 100 missile. Kung hindi man mas marami pa, hindi ganoon ang operasyon ng Ukraine dahil kulang ito sa yaman at paraan para magpadala ng maraming drone at sandata. Kahit ang pinakamalaki at pinakatanyag nitong pag-atake sa teritoryo ng Russia, ang Operation Spiderweb, na naganap noong Hunyo, ay gumamit lamang ng kabuuang 117 drone. Hindi totoo na ginagaya ng Ukraine ang estratehiya ng Russia o sinusubukang lampasan ang depensa ng kalaban gamit ang malalaking pagpapakita ng puwersa. Mas kaunti ang mga pag-atake, ngunit patuloy pa rin itong nagdudulot ng matinding pinsala at nagiiwan sa Russia ng bilyon-bilyong dolyar na halaga ng wasak at nasunog na infrastruktura. Kahit maliit ang puwersa at limitadong yaman, nalalampasan pa rin ng mga pag-atake ng Ukraine ang depensa ng kalaban. Madalas ipagmalaki ni Putin at ng kasabwat niya sa Kremlin bilang pinakamahusay sa mundo. Kung minsan lang iyon mangyari, masasabi nating swerte lang. Pero nangyayari ito palagi sa buong Rusya. Ilang araw bago ang pag-atake sa pipeline, nakita ang mga drone ng Ukranya sa himpapawid ng ilang teritoryo at pangunahing lungsod ng Rusya, kabilang ang Moscow. Bagamat walang ulat ng malaking pinsala sa puso ng Kremlin, ang mismong katotohanan na umabot pa roon ang mga drone na ng Ukranya ay nakakagulat sa ilang kadahilanan. Una, ang Moscow ay nasa mga 300 milya mula sa hangganan ng Ukranya at sa teorya, hindi dapat posible para sa mga karaniwang drone na makalipad ng ganoon kalayo sa loob ng napakalawak na lupain ng Rusya nang hindi napapansin at napapatumba bago pa man sila makalapit sa kabisera. Pangalawa, bilang pinakamayaman, pinakamalaki at pinakamahalagang lungsod sa Rusya, tahanan ng pamahalaan at mataas na lipunan, dapat may ilan sa pinakamagagandang depensa sa himpapawid ang Moscow. Dapat nitong kayang ipagtanggol ang sarili laban sa pinakamagagaling na crew at ballistic missile. Dapat nitong madaling mapabagsak ang ilang dosenang medyo murang drone. Isang viral na larawan ang nagpakita ng Mobile Air Defense System ng Rusya na nagbabantay sa Kremlin matapos ang insidente. Binubuo lang ang team ng 2 sundalo at isang machine gun turret sa likod ng simpleng pickup truck. Sa likuran ng larawan,
makikita natin ang kilalang pader ng Moscow Kremlin, ang pusong tumitibok ng mismong Rusya. Isa itong kahangahangang simbolo kung gaano kalayo ang ibinagsak ng bansa at larawan ng nag-iisang Jiming na kahinaan sa depensa ng himpapawid ng Rusya. Sadyang kulang sila sa mga lugar na pinakamahalaga. Itinututok ng mga kumander ng bansa ang karamihan ng depensibong kagamitan sa sinakop na teritoryo ng Ukraine at mga rehiyong hangganan. Nag-iiwan ito ng malalaking puwang at mga lugar na halos walang depensa sa mas malalim na bahagi ng kanilang teritoryo. Ayon kay George Barros, pinuno ng Russia team at GOINT team sa Institute for the Study of War. Institute for the Study of War. Paglampas mo sa unang depensa sa paligid ng teatro sa Ukraine, maraming butas at kahinaan ang natitirang Russia. Sumang-ayon si Sasha Brockman, military analyst mula sa International Institute for Strategic Studies, International Institute for Strategic Studies sa London. At sinabing ang pag-atake ng Ukraine ay nagpapabawas sa air defense asset ng Russia na nagpapahina sa posisyon ng Kremlin. Maraming air defense system ang nawala sa Russia nitong 2 taon, kaya't posibleng may mga butas sa kanilang depensa na nagpapadali sa mga pag-atake. Ilang dahilan ang posibleng sanhi ng hindi pantay na air defense coverage ng Russia. Ayon kay Brookman, nagawa ng Ukraine na sirain ang maraming ganitong sistema mula nang magsimula ang digmaan at lalo na noong 2000 at 24 at 2000 at 25 kung kailan nakita nating napag-aralan ng Ukraine ang sining ng drone warfare at nagsagawa ng mas madalas at mas mapanirang mga pag-atake sa mga ari-arian ng Russia. Paulit-ulit nang nawasak ang world-leading air defense systems ng Kremlin gaya ng S-300 S-400S at maging ang S-500, kasama rin ang makapangyarihang radar systems na nagbibigay ng datos para matulungan silang tukuyin at salubungin ang paparating na target. Marami sa mga sistemang ito ay literal na nagkakahalaga ng milyon-milyong dolyar para gawin. Kaya kapag nasira o nawasak ng Ukraine ang isa, hindi madaling palitan ito ng Russia, lalo na ngayon na ang ekonomiya ng bansa ay nasa napakasamang kalagayan. Dapat gamitin ng Kremlin ang pondo nito ng may pag-iingat. Mas pinili nitong ituon ang pagsisikap sa paggawa ng mas maraming drone, misil, at iba pang kagamitang pandigma na nakakasama sa kanilang depensa. Ang pangalawang dahilan ng mga problema ng Rusya ay simple. Napakalaki ng bansa. Ito ang pinakamalaking bansa sa mundo. Sumasaklaw ng nakakagulat na 11 time zones at umaabot sa mahigit 66 milyong square miles o 17 milyong kilometro kwadrado. Nahahati ito sa 2 dosenang mga rehiyon, republika at teritoryo na may daan-daang lungsod na tinitirhan ng 10,000 tao hanggang sa ilang milyon at hindi mabilang na maliliit na bayan, nayon at mga pamayanan. Kahit may malakas na ekonomiya bago ang digmaan at ranggong pangalawang pinakamalakas na puwersang militar sa mundo ayon sa Firepower Rankings, hindi kayang sabay-sabay ipagtanggol ng Rusya ang lahat ng lokasyon at mamamayan nito. Madalas may mga bulag na bahagi sa depensa kahit ang maliliit na bansa at mangangailangan ito ng hindi masukat na dami ng mga sistemang depensa, radar at interceptor para maprotektahan ang buong malawak na lupain ng Rusya. Maaari lang itong gumana gamit ang limitadong bilang ng mga kagamitan na mayroon sila at binabawasan pa ng Ukraine ang bilang na iyon sa pamamagitan ng tuloy-tuloy at eksaktong mga pag-atake. Sa bawat pagkawala ng missile battery, radar station, or interceptor launch platform ng Rusya, bahagya itong humihina at bahagya ring lumalawak ang mga puwang sa kanilang depensa sa himpapawid. Nagbubukas ito ng daan para sa mas marami pang pag-atake ng mga Ukrainyano. Samantala, minamadali ng Rusya na punan ang mga puwang hanggat kaya nila. Diyan nagkakaroon tayo ng mga sitwasyon kung saan ang mga pares ng sundalo na may mga baril ay inaatasang magbantay sa mga gusali ng pamahalaan ng Moscow at sa mga pinakasikat na pook kultural nito. Halimbawa, dahil dito, kamakailan nilagdaan ni Vladimir Putin ang batas na pumapayag sa Rusya gamitin ang reservistang puwersa para ipagtanggol ang rehiyonal na infrastruktura laban sa drone attacks. Malinaw na ang bansa ay nasa matinding kagipitan. Hindi sila umaasa sa modernong air defense or interceptor missiles, kundi sa mga sundalong may Kalashnikov rifle para mapanatiling malinis ang himpapawid laban sa kalabang drone.
Ang ikatlo at huling dahilan sa lalong humihinang kalagayan ng air defense ng Rusya ay maaring ibuod sa dalawang simpleng salita: kayabangan at kawalan ng kakayahan. Simula ng digmaan, ipinamalas ng Rusya ang kahanga-hangang kayabangan at kakulangan sa kakayahan. Ipinakita na nila ang kanilang kayabangan mula pa noong unang mga araw ng pananakop, kung saan marami sa mga unang tropang Ruso na tumawid sa hangganan ay inutusan pang magdala ng mga uniforme para sa parada, dahil inaasahan ng kanilang mga komandante na magmamartsa na sila sa mga kalsada ng Kyiv sa loob lamang ng ilang araw. Ang kawalan ng kakayahan, mabilis ding lumitaw. Kahit mas moderno at marami ang eroplano ng Rusya, hindi pa rin nila nakuha ang kontrol sa himpapawid laban sa Ukraine dahil sa maling paggamit ng kanilang Air Force. Noong nagsimulang masabugan ng mga mina o maipit sa lungsod ang magagarang tangke nila dahil sa mga grupo ng sibilyan, iniisip ng Rusya na masyado silang malakas para matalo sa digmaan. Inaasahan nitong madali lang nilang malulusutan ang anumang depensang linya na maaaring itayo ng Ukraine. Itataas ang watawat ng Rusya sa Kyiv, aangkinin ang Donbas at mga kalapit na rehiyon, at ipagdiriwang ang matinding tagumpay laban sa kalaban. Kaya makatuwiran isipin na hindi masyadong nag-alala ang mga commander ng Kremlin sa posibleng drone or missile attack ng Ukraine sa kanilang teritoryo. Malamang hindi man lang nila naisip ang ganoong ideya, dahil tunog katawa-tawa ito para sa halos kahit sino noong panahong iyon. Kaya imbes na mag-alala tungkol sa pagpapatayo ng mga depensa sa himpapawid at paglalagay ng mga ito sa tamang lugar sa iba't ibang rehiyon at republika nito, nag-focus ang Rusya sa opensiba. Ipinadala ang mga tangke, armored vehicles, at mekanisadong brigada sa labas ng kanilang hangganan. Walang humpay at walang awang pag-atake para lang sa kapangyarihan at teritoryo. Hindi kailanman tumigil para mag-isip o magtaka kung ano ang maaaring mangyari kapag nagpasya ang kalaban nitong lumaban pabalik. Ngayon, nagbabayad na ito. Alam ng Ukraine ang lahat tungkol sa butas sa depensa ng himpapawid ng Rusya. Pinalawak at mas madalas na sinasamantala nito ang marami sa mga iyon. Kahit hindi lahat ng pag-atake ay matagumpay, may ilan na nagdulot ng matinding pinsala sa Rusya na kailangan nilang harapin. Noong Abril, isang drone ng Ukraine na may pampasabog ang tumama sa isang pabrika ng Shahid drone ng Rusya sa Republika ng Tatarstan, na mahigit 1,000 kilometro mula sa hangganan ng Ukraine. Bago nagsimula ang digmaan, hindi maiisip na may drone na makakapasok ng ganito kalayo sa Rusya at makakapagsabog ng mahalagang bahagi ng kanilang militar. Bahagi na lang ito ng bagong realidad sa Rusya. Habang pabago-bago ang radar coverage ng bansa, limitado rin ang kakayahan nitong harangin kahit mababagal na target tulad ng mga drone. Iba ang sitwasyon sa Moscow dahil naglagay ang mga commander ng Rusya ng maraming radar at missile systems sa paligid ng kabisera. Sabi ni Alexei, Deputy Commander ng Ukrainian Air Defense sa hilagan ng Kyiv, mataas ang konsentrasyon ng Russian air defenses sa paligid ng Moscow. Hirap makarating ang mga drone namin sa sentro ng lungsod. Gayunpaman, pinatunayan ng pag-atake noong Oktubre na may ilang drone ng Ukraine na nakapasok sa airspace ng Moscow. Bukod sa kabisera, karamihan sa malalaking lungsod ng Russia ay kulang sa depensa, at ang mas maliliit na bayan at lungsod ay halos walang laban kahit sa maliit na pag-atake mula sa himpapawid. Isa na lang ang natitirang balakid para sa Ukraine. Sa kabila ng mga depekto sa depensa ng Russia sa himpapawid, kulang pa rin ang Kyiv sa armas para lubos na mapakinabangan ito. Walang duda na nagtagumpay ng malaki ang sandatahang lakas ng Ukraine sa kanilang mga drone at missile strike hanggang ngayon. Patuloy silang nagtatrabaho sa pagtukoy ng target na kagamitan ng kalaban at pagpaplano ng susunod na malalim na strike. Ginagawa rin nila ang lahat ng kanilang makakaya para palakasin ang kanilang arsenal ng drone at patibayin ang kanilang mga sistema ng missile. Kamakailan lang nilang ipinakita ang ilang kapanapanabik na dagdag tulad ng pinupuring Long Neptune missile. Pati na rin ang Flamingo na may napakalawak na abot na hanggang 1,700 milya, 3,000 kilometro, at ang Sapsan ballistic missile, ang una sa uri nito na ginawa sa Ukraine. Kinumpirma ni Pangulong Volodymyr Zelensky ng Ukraine na nasubukan na ang ganitong sandata at malapit nang simulan ang seryeng produksyon nito. Hindi pa rin talaga handa o sapat ang dami ng mga ito para regular na tamaan ang Russia sa pinakamasakit na bahagi nito.
Kung gusto talagang magdulot ng malaking pinsala ng Ukranya sa kalaban, kailangan nila ng mas malaking tulong mula sa mga kaalyado sa buong mundo. Sa kabutihang palad, paparating na ang tulong. Mas marami pang Storm Shadow na mga misil ang dumating kamakailan sa Kyiv mula sa United Kingdom. Patuloy na sinusubukan ng Ukranya na hikayatin ang Alemanya na payagan ang pagpapadala ng Taurus long-range missiles para suportahan ang kanilang sandatahang lakas. Nakikipagnegosasyon din ito sa Administrasyong Trump sa United States ukol sa posibilidad ng Tomahawk na mga misil o iba pang sandatang may mahabang abot. Magbubukas ito ng napakaraming karagdagang target sa malalayong bahagi ng mga rehiyon ng Rusya. Kung at kapag nakuha ng Ukraine ang ganitong uri ng mga misil o makagawa pa ng sarili nila, wala nang makakapigil dito. Alamin pa kung paano binabago ng Ukraine ang takbo ng digmaan sa videong ito, na tumatalakay kung paano naranasan ni Putin ang isa sa kanyang pinakamalalang buwan noong Oktubre, na may malalaking pagkalugi at halos walang nakuhang tagumpay sa lupa. Halimbawa, may drone attack ang Ukraine na malaki ang pinsala sa infrastruktura ng Russia. Panoorin ang video tungkol sa kamakailang pag-atake sa mga imbakan ng langis, basehan ng gasolina, at tren sa sinakop na Crimea. Siguraduhin ding mag-subscribe sa aming pinagkakatiwalaang channel para sa higit pang mga balita, update at masusing pagsusuri kung paano umuusad ang digmaan sa pagitan ng Russia at Ukraine at kung ano ang maaaring mangyari sa susunod.